gawa-gawa mong kwento. So yan naman po ngayon yung bagong pinapakalat, ina-amplify po ng mga DDS, no? Ng kampo po nila. Ina-amplify po nila yung post ni Tio Moreno na kinukumpirma lang din naman kay Trillanes yung di umano'y statement of apology ni Trillanes kay Kompulong po at kay Atty. Mansapio, no? So maliwanag naman po yung narinig natin dito sa taong ito na kahit po siya hindi po sigurado doon sa binabahagi niya, no? And then yung Tio Moreno na nag-post noon, kahit po yun, yung taong yun, ay kinukumpirma din kay Senator Trillanes kung totoo nga ba yung statement of apology na yun, ano? So, sa madaling salita, sila po, kahit ito si Banat Bay sa content niya yan, yan din po yung nilalaman na sinasabi nila na nag-apologize po si Senator Trillanes at naka-realize daw po ito na unfounded, no? Si Trillanes mag-a-apologize. Wala, magaling na si Trillanes. Nung panahon ni Digong Dutae, may sakit si Trillanes. Sabi ni Digong Dutae, may trililing daw. Pero ngayon, wala na si Digong Dutae sa pwesto at pwesto na ni PBBM ngayon. Ang sabi naman na ngayon, magaling na si Trillanes. Ibig sabihin, lahat ng akusasyon ni Trillanes kay Dutaeng demonyo ay totoo, na ang kanyang anak na si Kompulong Dutae ay smuggler kasama yung kanyang bayaw na si Manscarpio. Smuggler sila ng shabu na worth 605 kilogram ng shabu na nakasakute. Kaya nga nakulong si Mark Taguba dahil nga dyan sa 605 kilogram na nasakote na worth na illegal smuggling ng shabu papasok sa Pinas. At ang may kasalanan dyan ay itong si Pulong Dutae at saka itong si Manscarpio, yang magbayaw na yan. Kapatid at asawa mismo ni Sara Dutae. At manugang mismo ni Sara Dutae, ni Digonyong Demonyo. Manugang at anak ni Digonyong Demonyo. Okay? Yung mga involved dyan sa 605 kilogram ng shabu. Kaya nga si Digonyong Demonyo, hindi niya binigyan ng kahit man lang na anong waiver para makapagbukas man lang ng kahit isang account nila. Kasi makikita yung flow of money doon sa pasok ng pera sa kanilang mga account. Na totoo naman na sila ang protector at nagluluto ng shabu sa Mindanao. Yun nga Dumoy Laboratory kung saan napatay yung 11 doon na pinagpapatay ni Digonyong Dutae. Inamin mismo yun ni Digonyong Dutae. Pinagpapatay niya lahat ng mga chemist at saka si Alan C. doon. Na ina-offer na nga ng 50 million yung si Digonyong Dutae para lang ibalato yung buhay ng mga chemist. Ayaw, pinagpapatay niya lahat. Inamin lahat yun ni Digonyong Dutae sa Senate hearing noong November 13, 2024. Yung kanyang mga akusasyon kay Atty. Manscarpio at kay Kompulong, unfounded daw po sa pagkakaunawa ko sa salitang yan ay no basis, no? Or walang basihan. Na-realize daw po ni Senator Trillanes kaya daw po nag-sorry. Daw, no? Yan po yung pinag-uusapan nila ngayon at tila ina-amplify sa social media para malaman ng publiko. Ito po ang problema natin mga kababayan pagdating po sa impormasyon na nasasagap natin sa social media. Mga impormasyon na karamihan at mas marami pa nag-amplify ay yung mga impormasyon na sinasabing daw, siguro, baka walang kumpirmadong katotohanan mga kababayan. Again, kahit po yung pinagmulan ng post si Tio Moreno, hindi rin sigurado. Gusto sinasabing statement daw ni Senator Trillanes dahil kahit nga po siya si Tio Moreno ay kinukumpirma niya ito kay Senator Trillanes. So, pare-pareho po silang hindi sigurado pero sila po ay energetic, no? At talagang may kumpiyansa na i-amplify yung sinasabing statement daw po na iyon ni Senator Trillanes, no? Yan po yung problema. Maaari kasi marami nang maniwala sa kanila or i-take it as reality na kahit hindi pa naman po mga kababayan. Kasi nung chinek ko po yung actual post ni Tio Moreno, umabot na po ng libo-libo ang nag-share at marami na po nag-engage at nag-react at nag-komento. And
kung babasahin niyo po yung mga komento, sa akin pong opinion, ay may mga naniwala na or tila kinuha na o tinanggap na yung post na yun bilang totoo yung statement na yun ni Senator Trillanes bilang totoo at sa tingin ko hindi man lang sila nag-cross-check or nag-fact-check. Ako po, tinignan ko po kung available po yung balitang yan o yung statement na yan sa mga nagpo-provide po ng mga legit na balita, pero wala po akong nakita kahit sa sinong provider, GMA, ABS-CBN, Philstar, Inquirer at iba pang tagapagbalita. Wala po akong nakita ng ganyan balita. Yan po ay magiging laman ng balita kung totoo yan. Kaso hindi po talaga lumabas. So sa akin po palagay hindi po yan totoo. Tinignan ko rin po yung mga posts at saka mga platform ni Senator Trillanes. Wala po ako nakita apology statement na pinost niya. And common sense lang mga kababayan. Ang tagal-tagal na po niya pinaglalaban ni Senator Trillanes. Nakareceive na po siya ng mga libel cases na isa ng palaban sa kanya. Pero hindi naman po siya nag-apologize at hindi naman Kung ano-ano nang threat ang inaabot ni Trillanes eh. Di ba, muntik na yung, yung mapagbabaril ba? Ma-ambush. Nung panahon ni Digonyo, inambush yan si Trillanes dahil dyan sa pahayag niya. Tungkol sa dyan sa smuggler ng mga shabu. Tapos, pinagbantaan din yan. Ang daming threat sa buhay ni Trillanes na natanggap. Pero lahat yan, nalusutan ni Trillanes. Ayun pa kayang magsusorry. Ngayon pa siya magsusorry. Baon na siya dyan. Come on. Bobo na lang maniniwala dyan sa balita na yan. Bobo at saka tanga. Sa totoo lang, ang dami nang naranasan ni Trillanes, ambush, at saka, death threat. Pero lahat yan, nalampasan niya. Tignan yan, mamatay si Trillanes, nung, inambush yung kanyang sasakyan. Pinahiram nga yan ni Grace po ng, ng pick-up eh. Kasi, kung hindi yan makakalayo doon sa lugar na yun, talagang, titigukin siya eh. Dahil dyan sa mga pinag-aakusan niya. Tapos ngayon, babawi siya, hihingi siya ng tawad. Ano ka, hilo? Tanga na lang yan, nagbalita niyan, bobo yan. Buhay ang nakataya dyan. Bakit? Sa palagay nyo, kung ipaglalaban ba yan ni Trillanes kung hindi yan totoo? Buhay kaya ni Trillanes ang nakataya dyan, no? Ipaglalaban niya ba yan? Diba? Kaya, bobo lang nagsasabi niya na hihingi ng tawad si Trillanes. Bobo. po siya umurong, So, hindi ko alam kung ito ba ay orchestrated ng kampo ng mga DDS para palabasing si Senator Trillanes po ay umuurong. Kasi, kung matatandaan niyo dun sa last video ko, may binahagi po ako sa inyo na isang, itong TikToker na ito, na kung makikita niyo sa caption, nag-iba na raw yung ihip, or parang pinapalabas niya, kung mapapanood niya, pinapalabas niya na nag-iba na yung tono ni Senator Trillanes, And nasabi niya, diyan, verbatim na iba-iba si Senator Trillanes. So, wala pong ganun. Meron pong paninindigan si Senator Trillanes from 2015 or 2016 up to now. Yan pa rin po yung pinaglalaban niya, Hindi po yan nagbago. And yung sinasabi nila na apology ni Senator Trillanes, wala po akong nakita kahit isa. And sa tingin ko, hindi po talaga mangyayari yan. Dahil nagsampa na nga po ng mga charges si Senator Trillanes kay Atty. Manscarpio at kay Congressman Pulong Duterte. So kung mag-a-apologize siya, sa tingin ko dapat niyang uunahin is iurong yung mga charges na isinampa niya sa DOJ. Laban po kay Atty. Manscarpio at saka po kay Kong Pulong. So, bakit mag-a-apologize siya? Diba? Kung sa tingin niya unfounded, yun po kasi sinasabing statement daw ni Senator Trillanes na puro daw naman, hindi naman kahit sila, hindi nila kumpirmado, ang nakalagay doon sa statement daw na yun ni Senator Trillanes ay nakita ni Senator Trillanes in my understanding na unfounded or baseless yung kanyang mga akusasyon, So kung sa tingin niya baseless pala at kung totoo yun, di dapat inuro niya lahat ng charges na isinampa niya sa DOJ laban po kay Atty. Mans at saka po kay Kong Pulong.
Hindi po ba mga kababayan? So alam niyo, sa tingin ko talaga mga kababayan, ang mga ito lamang ay ang mga ito ay kinukonvince sila ang kanilang mga sarili. Pinapasaya nila ang sarili nila gamit ang mga haka-haka o mga bagay na malayo sa katotohanan o hindi nangyayari. At sa tingin ko hindi mangyayari. Ano po mga kababayan? Kaya naman saan po makuha natin ang atensyon ni Senator Trillanes para po makapagsalita siya patungkol dito, no? Dahil ang dami na nga po nag-a-amplify niyan. And sa tingin ko marami na pong naniniwala or tinanggap yan as if totoo talaga nangyari. Pero as far as I know, chinek ko po sa mga tagapagbalita at saka po sa mga platform ni Senator Trillanes, wala po akong nakita ng ganyan or kahit ano na magpapatunay na totoo pong nangyari yan. Ano po mga kababayan? Kasi nga, again, kahit po si Tio Moreno na pinagmulan po ng post na yan, hindi sigurado. Unfortunately, yung ganyang estilo o yung ganyang uri ng mga post, maraming naniniwala po or tinitake it as if totoo na talaga, no? Meron ding mga taong nag-iisip at chinecheck kung totoo ba or hindi basta-basta naniniwala, pero sa kasamaang palad po, marami rin po ang naniniwala agad, no? Especially kung yung post ay pabor sa kanila at sa kanilang mga sinusuportahan. So, ganyan po yung nangyayari ngayon sa atin, sa social media, sa ating bansa. Yan po yung problema natin. Maraming naniniwala sa mga haka-haka, sa mga daw-daw, sa mga tanong pa lang naman at wala pa talagang konfirmasyon na legit ang nilalaman ng post, pinaniwalaan agad. Minsan may mga content creator na estilo talaga na kunwari nagtatanong para lamang talagang i-imply, no? Or talagang sabihin na nangyari ang isang bagay kahit hindi naman talaga nangyari. Ginagamit nila yung style na pagtatanong. Kunwari nagtatanong, pero in reality kasi, alam nila sa sarili nila na kahit nagtatanong lamang sila, alam nila na may maniniwala na agad sa mga pagtatanong nila. Yun po yung nakikita kong style ng ibang content creator. Yan din po yung naging problema natin mga kababayan, especially nung nakarang administrasyon po. Yung naratibo na hindi na kami naniniwala sa mainstream media, sa mga vloggers na lang kami naniniwala. Pinagtibay nila yun pinatindi nila yung naratibo na yun. At marami pong tao sa Pilipinas at mga netizen ang pinanghawakan na yun at sinasabi na rin yun, no? Na talagang hindi na kami naniniwala sa mainstream media, sa mga vloggers na kami naniniwala. And ayan na nga po, kahit yung mga vloggers ay hindi sigurado sa sinasabi nila, yung mga content creator ay hindi nag-provide ng mga legit na sources or mga patunay, no? Mga proof, pinaniniwalaan agad ng maraming tao. Kasi may mga troll talaga ng mga nakaraang mga taon na dinimunize at sinira ang reputasyon ng mga legit na tagapagbalita, at sinabi ng mga troll na iyon na mas maniwala na tayo sa mga vloggers, no, dahil sila ang nagsasabi na totoo at huwag na tayo maniwala sa mga mainstream media. Yun po yung kinondisyon, no, sa ating mga Pilipino noong mga nakaraang mga ilang taon, Kaya marami na po ang nagalit at ayaw na maniwala sa mainstream media at sa mga vloggers na lamang. And then nung nakita nila na yung mga tao sa mga vloggers na naniniwala, wala na po silang pakialam, basta magbato sila ng impormasyon. Yan man ay tanong lamang, yan man ay walang konfirmasyon pa, ibabato nila yan dahil alam nila na may mga maniniwala dahil nga po maraming tao na ang nakondisyon nila na mas maniwala na lamang sa mga vloggers kaysa sa mga legit providers po ng mga balita. Kaya ang payo ko po sa inyo mga kababayan, kung makakakita po kayo ng impormasyon sa social media at gusto niyo po paniwalaan, bago niyo gawin yun, tignan niyo po muna kung ito'y nalathala na sa mga kilalang tagapagbalita, mga kilalang newspaper or mga kilalang news provider basically, yung mga talagang matagal na pong nagbabalita, kung may narinig kayong impormasyon mula sa mga vlogger, pakiusap, i-check nyo rin po kung yan ibinalita sa mainstream media or sa mga legit sources, or talaga tingnan nyo yung mga platform ng mga taong subject ng impormasyon na ibinabahagi ng mga vloggers, dahil kung hindi, baka po ma-mislead kayo or baka ma-absorb nyo ay fake news, mga kasinungalingan. Mahirap po yan. Tayo po ang talo pare-pareho. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan, mas paniwalaan po natin ang mga legit na nagbabalita, ang mainstream media. Dahil sila po ay may pinanghahawakang pangalan, may training po sila, at meron po silang background talaga kung paano magsaliksik,
nagsasaliksik, nagpo-provide ng mga sources, at hindi basta-basta umuulan sa social media kung hindi kumpirmado, no? Kung hindi mismong galing dun sa tao yung kanilang ibinabahagi sa kanilang balita, no? So, talagang kung ganyan, ano, na kahit mismo pinanggalingan ng post ay hindi sigurado sa binabahagi niya dahil siya mismo ay gustong kumpirmahin, ay mahirap po yan. Unfortunately, libo-libo po ang nagbahagi ng post na yan. So sa tingin ko, libo-libo na rin po ang naniwala at mag-a-amplify ng impormasyon na yan or ng post na yan, no? So yun lamang mga kababayan, sa amin lang, bago ko po tapusin ang video. Hindi totoong na humingi ng tawad si Ay, Hindi totoong humingi ng tawad si Senator Trillanes kay Dutae. asan yung mga kasama nito? Yung tablet, yung phone. Huwag mong galawin. Sinabi ko nga sa'yo eh. Kay Becca ito. Ito lahat. Asan yung pouch bag na niya? Hindi ko lahat. Binigay ko sa'yo sa Nasa taas? yung nilagyan ng mga candy ni Okay. Hindi, Yung bag na niya. Asan yung na niya? Andito yung mga papango niya rin? Ibinigay mo andyan lang. Basta ibigay mo na lang sa kanya. Ayan. Kanina ikaw na kumuha niya. Hindi ko niya. Dahil ikaw na kukuha, pero magbigay. Oo, dapat yan. Hindi mo tinanggal. Ilagay mo na dito. Ako lang magbibigay sa kanya. Pinapakuha niya nga. Ito na nga, Kulit naman na. Ayaw mo lang. Dito mo ilagay. Ibibigay ko nga doon. Ilalagay ko doon. Ito na nga yung bag ibibigay ko sa'yo. Ihiwalay mo na yung sayo. Tulungan mo naman ako. Lang akong cellphone. Ayaw ko sa inyo. Nagtatanong ako eh. Ayaw naman mga putay. Lagyan mo na ano na niya, yung lotion niya. Yung cellphone. Ano yung isang damit niya? Ito. Yung damit niya, di ba? Akin yun. Ay, hindi ko lang nasa Thank you taas. kay Gia, sabi niya. Hindi. Yung cup. Ito tatlo to sabi ko sa'yo, isa sa'yo, isa ka Becca. Ipag-iwalayin mo na. Tatanggalin ko na yung yung kay Becca tsaka kay Miguel. Yung kay Becca, hindi walay mo. Gumawa ka ng diyan. Ay, ito kanina. Ano pa? May kapag binigay mo sa Ayun akin, samantalang dami kong makeup. Dapat cellphone. Mga awal. Cellphone dapat binigay mo.